Now, dito na po tayo sa listening part. So, basahin po natin yung instruction. Sabi, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So, ibig sabihin po niyan is listen to the following and select the correct answer to the question. So, meron pong magtatanong sa audio. Pipiliin lang po natin yung tamang sagot doon sa tanong na iyon. So, makinig pong mabuti. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 지금 김치찌개를 끓여요? 1. 네, 김치찌개를 주세요. 2. 네, 김치찌개가 싱거워요. 3. 아니요, 김치찌개가 없어요. 4. 아니요, 김치찌개를 안 끓여요. Okay, so pay attention po sa verb na ginamit sa question. So makinig pong mabuti. 1번. 지금 김치찌개를 끓여요? 1. 네, 김치찌개를 주세요. 2. 네, 김치찌개가 싱거워요. 3. 아니요, 김치찌개가 없어요. 4. 아니요, 김치찌개를 안 끓여요. Okay, so yung tanong is 지금은 김치찌개를 끓여요. So yung ginamit po na verb is 끓여요. So hindi po talaga naintindihan, ito po yung sinabi. Sabi ng lalaki, 지금 김치찌개를 끓여요. 지금 김치찌개를 끓여요. So, 지금 meaning po niyan is now. Ngayon, kimchi-jjigae, ibig sabihin po niyan is kimchi stew. Yung kimchi na may sabaw. Merong rule which is an object particle. 끓여요. 끓여요, ibig sabihin boil, present tense. So, ibig sabihin, nagpapakulo ka ba ng kimchi stew ngayon? Yun po yung tanong niya. So ito po yung verb na ginamit. So dapat po is may kinalaman po dyan yung sagot na hahanapin natin. Isa-isahin po natin yung choices. Number 1, sabi, 네, 김치찌개를 주세요. So 네 is yes, oo. Again, kimchi-jjigae, kimchi stew, with real object particle, 주세요. Ano ba yung 주세요? Please give me, di ba? Pakibigyan ako. So please give me kimchi stew. So wala pong kinalaman yan sa tanong. Kaya X po yung number 1. Number 2, sabi, 네, 김치찌개가 싱거워요. So yes, yung kimchi-jjigae daw is 싱거워요. 싱거워요, again, ibig sabihin po niyan is bland, matabang sa Tagalog. So, hindi po yan sumasagot sa tanong ng lalaki. So, hindi naman natin tinatanong kung ano yung lasa nung kimchi stew. Sabi niya kasi is yes, matabang daw yung kimchi stew. So, wala naman tayong pakay sa lasa ng kimchi stew. Kaya X po yan. Number 3. Sabi, 아니요, 김치찌개가 없어요. So, sabi niya, 아니요, no, kimchi stew with subject particle, 없어요 meaning wala. So, sabi niya, no, walang kimchi stew. So again, hindi naman natin tinatanong kung meron or wala, kaya X po yung number 3. So the correct answer is number 4. Ayan na lang yung natitira. So bakit kaya ito naging tama? Basahin po natin. Sabi, 아니요, 김치찌개를 안 끓여요. Kimchi stew with object particle, merong an 끓여요. So, dikitan ng an, ibig sabihin, do not. And then, 끓여요 again, boil, boiling, present tense. So, sabi niya, hindi ako naglalaga ng kimchi stew.
I am not boiling kimchi stew. So, yan yung sumasagot sa tanong ng lalaki kung naglalaga ka ba ng kimchi stew ngayon. So, that's the correct answer. So, pakitake note po yan, mga vocabularies na yan. Dito naman tayo sa number 2. Makinig pong mabuti. 2번. 요리하는 것을 좋아해요? 1. 네, 제가 만들었어요. 2. 네, 제 취미는 요리예요. 3. 아니요, 요리 교실에서 배웠어요. 4. 아니요, 저는 한국 요리를 좋아해요. Okay, sa isa pa po, makinig mabuti. 2번. 요리하는 것을 좋아해요? 1. 네, 제가 만들었어요. 2. 네, 제 취미는 요리예요. 3. 아니요, 요리 교실에서 배웠어요. 4. 아니요, 저는 한국 요리를 좋아해요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? Sabi po sa audio, 요리하는 것을 좋아해요. 요리하는 것을 좋아해요. Kung di po naintindihan, ito po yung sinabi. 요리하는 것을 좋아해요. So 요리하다, ano ba yung 요리하다? Ibig sabihin po niyan is to cook. Magluto. Merong 는 것을. Ito, 는 것. So 는 것 po, again, pakitandaan, dinidikit po yan sa mga verb para gawing noun, yung verb. So parang nagdadagdag ka ng ing sa English. So ginagawa yan para at least ma-describe natin yung verb po na iyon. So sa English, parang cooking yung magiging meaning niya. Ginawa natin noun yung verb. Merong object particle, and then 좋아해요, ibig sabihin to like. So ibig sabihin, do you like cooking? Gusto mo ba yung pagluluto or mahilig ka bang magluto? So yun po yung meaning ng lalaki. So isa-isahin po natin yung choices. Tingnan natin kung alin dyan yung tama. So buburahin ko po muna to. Dito tayo sa number 1. Sabi, 네, 제가 만들었어요. So 네 is yes. 제가. So 제가 meaning lang po niyan is I. I na merong subject particle. 만들었어요, ibig sabihin made. Past tense ng to make. So ibig niya sabihin, yes, ako yung gumawa. I made it. I made. Ako yung gumawa. So hindi naman tinatanong kung ginawa niya ba yun o hindi. Tinatanong kung gusto mo ba yung pagluluto. Do you like cooking? So number 2, sabi, 네, 제 취미는 요리예요. 요리예요. So, ang sabi niya po dito, yes, yung 제 is my, 취미 is hobby. Kinahihiligang gawin. Merong topic particle, Yuri is a noun. Yan po yung noun, meaning po is cooking din. Yeyo yung is, are. Polite na ginagamit. So, ibig niya sabihin, my hobby is cooking. Ang hobby ko ay pagluluto. So, ito po yung sumasagot sa tanong ng lalaki. Gusto mo ba o mahilig ka bang magluto? So, that's the correct answer. Number 2. So, tingnan po natin tong 3 and 4. Bakit sila naging mali? Sabi niya, 아니요, 요리 교실에서 배웠어요. 아니요 is no. Yuri is cooking. Kyushin, ibig sabihin naman po is classroom. No? Merong eso, which is a location particle. And then, 배웠어요, past tense ng to learn. So, ibig sabihin, tapos na, learn. No?
Sabi niya, no, I learned in cooking classroom. So yun po yung ibig niya sabihin. Sabi niya, no, hindi. Natuto ako sa cooking classroom. So yun yung meaning ng number 3. So again, hindi tinatanong kung saan siya natuto. Tinatanong lang kung mahilig ba siya o gusto niya ba yung pagluluto. So number 4. 아니요, 저는 한국 요리를 좋아해요. 아니요, 저는 한국 요리를 좋아해요. So, 아니요 is no, 저는 is I, 한국 요리. So, 한국 요리, ibig sabihin, Korean cooking or Korean food. Luto ng Koreans. Lutong Koreano, yun po yung ibig sabihin niya. Merong object particle and then 좋아해요 is to like. Sabi niya, no, I like Korean dishes. So, parang ganon. I like Korean food, Korean cooking, Korean dishes. Simple ang translation niya. So that's wrong, no? So hindi naman tinatanong kung gusto niya ba ng Korean dishes or kung anumang dish yun. So kaya po mali yung number 4. Again, the correct answer is number 2. Dito naman po tayo sa number 3. Basahin po natin yung instruction. Sabi, 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po niyan is makinig sa kasunod at piliin yung pinakatamang karugtong na salita or salitang idudugtong. So, pakikinggan lang po natin yung audio, pipiliin natin sa choices kung ano yung appropriate na response doon. So, makinig pong mabuti. 3번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 떡볶이가 어때요? 1. 조금 맵지만 맛있어요. 2. 떡볶이는 2인분이에요. 3. 채소하고 양념을 넣고 끓이세요. 4. 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. Okay, so isa pa po. So mag-focus po, pakinggang mabuti yung question word. So makinig po maigi. 떡볶이가 어때요? 1. 조금 맵지만 맛있어요. 2. 떡볶이는 2인분이에요. 3. 채소하고 양념을 넣고 끓이세요. 4. 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So ang sabi, 떡볶이가 어때요? So kung hindi po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. 떡볶이가 어때요? So tteokbokki, pagkain Koreano po yan, no? Yung medyo maanghang, tteokbokki, na malagkit. Merong subject particle, and then 어때요, ibig sabihin how is, or kamusta. So how is tteokbokki? Kamusta yung tteokbokki? So tinatanong niya yung opinion, ang kausap niya about sa tteokbokki, sa pagkain na iyon. So, 어때요? Alin kaya dito sa choices? Yung sumasagot sa tanong na 어때요? How is? O kamusta? So, number 1, sabi, 조금 맵지만 맛있어요. 조금, ibig sabihin, little, medyo, bit. 맵다. So, 맵다, ibig sabihin po niyan is spicy, maanghang. Merong jiman. So, jiman, ibig sabihin po niyan is bad. Pero, 맛있어요. 맛있어요, tasty, masarap, delicious. So, ibig niya sabihin, medyo maanghang, pero masarap. So, sumasagot kaya yan sa tanong na, kamusta yung tteokbokki? Of course, it is. So, ayan po yung tamang sagot. So, again, tanong ng babae,
kamusta yung tteokbokki? How is tteokbokki? So yung sagot is, it's a bit spicy but delicious. Medyo maanghang pero masarap. So that's the correct answer. So tingnan natin tong 2 to 4 kung bakit sila mali. So number 2. Sabi, tteokbokki는 2인분이에요. So tteokbokki, yung topic particle, 2인분. So 2인분 ibig sabihin 2 servings. Pero iyeyo is R. So ibig sabihin, the tteokbokki is 2 servings. So 2 servings daw yung tteokbokki. So hindi naman po yan sumasagot sa tanong na Oteo. Ang sinasagot ng tanong is myot or ilan. Ilang servings. So ito yung sagot kapag ganun yung tanong. Pero since hindi naman, kaya X po yan. Number 3, sabi, 채소하고 양념을 넣고 끓이세요. So ibig sabihin po niyan, 채소. 채소 is gulay. Gulay, vegetables, hago and or with 양념. So 양념, alam naman natin to lahat. Yung seasoning, yung parang spice nila. Yung pampalasa nila, 양념. Flavoring. Merong ul, object particle, nutta, ibig sabihin to put, lagyan, ilagay. Merong gu, and. 끓이세요. So yung verb natin dyan is 끓이다. Meaning, to boil. Laga. Merong seyo, yung polite command. Parang please do something. So magalang na utos. So ibig sabihin lang po niyan, please boil. So please put and boil the vegetables and yung spice seasoning. Purahin po muna natin. So sa Tagalog, ibig sabihin, lagay at pakilaga ng gulay at 양념, yung seasoning. So yan po yung meaning na number 3. So hindi po ito sumasagot sa tanong ng babae na Oteo. Ang sinasagot niya pong tanong is otoke. Otoke. So paano, no? Kung paano gawin yung isang bagay. Kaya nagbibigay siya ng command. Number 4, sabi, tteokbokki를 자주 만들어서 먹어요. Tteokbokki with object particle, 자주 is madalas. Often sa English. 만들어서. So merong 만들다 meaning to make. Also yung and then sequence. 먹어요 is to eat. So, ibig niya sabihin, I often make tteokbokki and eat it. So, madalas daw siyang gumagawa ng tteokbokki and kinakain niya. Tama ba yan? Of course, hindi yan sumasagot sa tanong na Oteo o kamusta, how is. Kaya X po yan. So again, correct answer is number 1. So make sure na tinitake note ko yung mga vocabularies na dinidiscuss natin, pandagdag po sa vocabulary list ninyo. Dito naman po tayo sa number 4 and 5. So yung instruction is, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Ibig sabihin lang po niyan is tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So, pakikinggan natin yung audio, pakinggan kung ano yung pinag-uusapan nila, and then piliin yung tamang sagot. So, makinig pong mabuti. 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번. 찌개 맛이 어때요? 조금 싱거워요. Isa pa po, makinig. 4번. 찌개 맛이 어때요? 조금 싱거워요. So, yung clue nyo po dyan is 싱거워요. Sinabi 싱거워요. Kung narinig nyo po yun,
pwede niyo po itong sagutan. Shingowoyo. Ano ba yung term na iyon? Shingowoyo. Hindi po talaga naintindihan. Ito po yung pinag-usapan nila. Sabi ng lalaki, jige, mashi, oteyo. Jige. So jige, meaning po niyan is stew. Stew, soup. May sabaw. Mat, ibig sabihin po ng mat is lasa. Lasa. So lasa is taste in English with subject particle, and then oteyo ulit, ibig sabihin how is, kamusta. So tinatanong niya, kamusta yung lasa ng stew? How is the taste of stew? How is the taste of stew? Sumagot yung babae, jugum shingoyo. Jugum, ibig sabihin little, medyo. Shingoyo, ibig sabihin matabang, bland. Matabang. So medyo matabang. So ano ba yung pinag-uusapan nilang dalawa? So dito tayo kukuha ng clue. Shingowoyo. No? Shingowoyo, matabang. So number 1. Ano bang ibig sabihin ng number 1? So number 1 is Shiktang Wichi. Shiktang Wichi. So Shiktang is restaurant. Wichi is location. So location ng restaurant ba yung pinag-uusapan ng dalawa? Siyempre hindi naman. Kaya X po yan. Number 2, sabi, Yuri Cheryo. Yuri Cheryo. Yuri is cooking. No? Luto. Cheryo, ibig sabihin ingredients. So ingredients ba ng pagluluto yung pinag-uusapan nila? Siyempre, hindi rin naman. Kaya etis po yan. Number 3, Shiksa Jangsu. Shiksa Jangsu. So, Shiksa is meal. Jangsu is location din po yan, place. So, lugar ng kakainan. Shiksa Jangsu. Yung ba yung pinag-uusapan nila? Siyempre, hindi rin naman. So, the correct answer is number 4. Umshige mat. So, umshik is food. Merong uy, so parang apostrophe S sa English. Mat is taste or lasa. So, ibig sabihin, lasa ng pagkain. So, yan po yung pinag-uusapan nila. So, again, yung clue mo dyan na malinaw is shingowoyo. Ibig sabihin, matabang. So, matabang. So, that's the correct answer, number 4. Dito naman tayo sa number 5, makinig mabuti and sagutan. 5번. 불고기를 만들려면 어떤 고기를 사야 해요? 소고기, 돼지고기 모두 괜찮아요. Okay, so isa pa po, makinig. 5번. 불고기를 만들려면 어떤 고기를 사야 해요? 소고기, 돼지고기 모두 괜찮아요. Okay, so ano kaya ang pinag-usapan nila? So kung hindi po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi, 불고기를 만들려면 어떤 고기를 사야 해요? So bulgogi. Bulgogi, yan po yung parang Korean beef, no? Lutong Koreano rin po yan. Merong ril, which is an object particle. Mandilda. Mandilda is to make. Merong ryumyon. Ibig sabihin po niyan is if you intend. So if you intend. So kung sa Tagalog, kung balak mong. Yun siya. So kung balak mong gumawa, pag pinagsama. If you intend to make. Oton. So oton, ibig sabihin po ng oton is what kind? Anong klase? Kugi, ibig sabihin po is meat. Merong object particle. Saya, heyo, ibig sabihin lang po niyan is must buy. Saya, heyo. Yung sada, to buy. Yung ya, heyo, yung must. Dapat gawin. So sabi niya,
Kung balak gumawa ng bulgogi, anong klaseng karne yung dapat bilhin? So yun po yung translation niya. So sumagot po yung babae ng sukugi, 돼지고기 모두 괜찮아요. Sukugi. Sukugi ibig sabihin beef. 돼지고기 ibig sabihin pork meat. No? Sukugi, karne ng baka. 돼지고기, karne ng baboy. 모두, ibig sabihin all, lahat. 괜찮아요. Ibig sabihin fine, okay. Okay lang. Sabi niya, okay lang, lahat. Karne ng baka or karne ng baboy. So yun po yung ibig niyang sabihin. So ano kaya yung pinag-uusapan ng dalawa na yan? So pinag-uusapan is anong klase ng karne kapag gagawa ng bulgogi. So ano ba yan? Shopping ba yan? Meaning shopping? So hindi naman nila pinag-uusapan yung shopping, kaya etis po yan. Kunggang ba yan? Ibig sabihin, kalusugan ba yung pinag-uusapan nila? Hindi rin naman, di ba? Kagyok. Kagyok meaning presyo, price. So presyo ba yung pinag-uusapan nila? Hindi rin naman. So the correct answer is seryo. Seryo, ibig sabihin po niyan is ingredients. So pinag-uusapan po nila is yung ingredients sa paggawa ng bulgogi. So that's the correct answer, number 1. So make sure po na i-take note din yung mga vocabularies po na iyan. So hanggang dyan po muna tayo. Continue po natin yung mga kasunod sa mga susunod na videos. So anyong.